Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na umami na nga itong si alias Toto sa mga nawawalang mga sabungero dahil talagang nakita niya kung paano nga nila itinapon ito sa Mount Taal. Dito nga natin makikita na isinako nga ito at itinapon ang mga nawawalang sabungero. Dito nga natin mapapatunayan na talagang kinagamit nga talaga ni Kuting ng Norte at iba pang matataas na opisyales nang sa ganoon ay hindi na mahanap pa ang pinaghahanap ng ating mga kababayang mga Pinoy. Ang nakakalungkot nga rito ay talagang pinaghahanap ng kanilang mga pamilya ang matagal nang nawawalang sabungero. Ngunit ngayon nga raw ay hindi na makapagtiis itong si alias Toto dahil talagang isiniwalat at ibinunyag niya ang kanyang nasaksihan na isinako nga ang mga sabungero at itinapon nga sa Mount Taal. Dito nga natin mapapatunayan na patuloy ang investigasyon kung sino pa nga ang mga dawit dito at mapaparusahan. Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga sila natatakot sa pamumuno ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambaloslos dahil sila mismo ang numero 1 na gumagawa ng mga kabalbalan sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mga guest, mga participants, talagang ibang klase, ibang level. Kung may 5-star na rate, 10-star ang ibibigay ko. And also the volunteers, yung mga volunteers, wala talaga akong naramdamang negativity. Lahat the best. Ang galing ng MC. I'm sorry palangga, I forgot your name, but you are the best. You are the best. Promise. Sobrang galing. So, okay. Yes. Oh, si Lynn Vin. Very organized nga. Okay. So may okay. Watching from QC, sabi ni Annabel Acosta. Ma'am, how are you? Alright. Kung may mga tanong kayo, hindi nagpapahinto, sabi ni Gigi Smith. Oo, walang nag-ex, wala rin pong nagpigil sa aking pananalita. So binigyan ako actually ng 10 minutes to talk. Medyo, yung energy ko ngayon hindi ganun kataas kasi nga napagod kahapon. Then medyo feeling bagets kami kagabi. Talagang we had so much fun kagabi. Nag-celebrate kami together with my friends. You know, ang friends ko. Marami akong kaibigan dito sa Australia, actually, classmates, even relatives. Ang galing ng MC, panalo talaga. So, simulan natin. Bakit ba ako napadpad sa Australia? So, alam niyo naman, kagagaling ko lang ng Europe at 18 days ako doon. Actually, hindi pa ako nakapag-unpack. Hindi pa ako nakapag-unpack, may nag-message sa atin. Hindi na lang natin babanggitin kung sino yung nag-message sa atin na meron ngang event dito o ini-invite tayo sa event dito sa Australia. Which is, kahit pagod ako, kahit ngarag ako, nung una sabi ko, I'll try my best kung makakapunta ako. Pero hindi naman it's just a regular invitation lang naman. Pero sabi ko, well, in-invite ako ng bonggang-bongga, then let's go. So kaya nga, tinawagan ko yung friend ko sa Japan. Actually, dapat 4 kami. Pupunta, the same group. Yung isa, hindi nakasama dahil may very urgent siyang kailangan gawin. Kasi nga late notice, short notice. So si Palangga Elena, yung aking buddy, nag-book kami dalawa from LA. Kaso lang, may eksenang naganap. So nakabook na siya, nasa airport na siya, hindi siya nakasama sa akin. Pero yung friend ko sa Japan, si Remy, nakasama ko.
ay talagang nung in-invite ko siya, let's go to Australia. Syempre, mga kaibigan ko, mga jet setters yan. Kaya isang tawag mo lang, go, go, go na. So sabi niya, okay, ate ang tawag niya sa akin kasi Baby Ramy ang tawag sa kanya. Sige, magbo-book na ako, ganyan, ganyan yan. So nag-book na ng bonggang-bongga. So, at hindi ko alam, ito namang si Kim, si Makabayan from the UK, ay nag-book din siya. O, di ba? Hindi ko alam talaga na pupunta siya. So, parang nakakatuwa. Pinagsama-sama kami lahat dito. And the best po yung event. Okay? The best as in the best sa lahat ng mga events na napupuntahan ko. Lahat naman talaga may mga eksena. Pero itong event na ito sa Australia, ang galing-galing ninyo. Kaya dapat mas malaki pang event ang gagawin sa mga susunod. Alam mo, pagpasok ko pa lang, yung vibes, sobrang kalmado, wala kang mararamdaman na parang you're not welcome or something like that. Sobrang, talagang anong tawag dito, nakakataba ng puso na pag mga ganong event, mahirap hindi yan. Pero gusto ko humingi po ng pasensya sa Finland. Okay, Finland, I'm so sorry. Ben Ripol, I'm sorry, hindi kita nasagot nung time na tumawag ka. Pero nakita ko ngarag talaga ako, jet lag ang lola mo. So pasensya nyo na po. Sa next event nyo, personal akong pupunta. Kasi nag-request sila ng voice message or message. Hindi ako talaga nakapagbigay, hindi na kinala niya ng powers ko. Tapos nung gabing, I think, hindi ako nakatulog. Hanggang ngayon, hindi pa ako masyadong nakatulog. Nung nakapajama ako, di ba? Yung mga eksena kong sasakay ako sa walis. O di ba? Sumakay nga ako sa walis. Kaya ako nakarating dito sa Australia. So, since na dumating kami dito, actually na-random po ako sa immigration. Na-random din si Makabayan. Pareho kami. Nakakaloka yung random na yan. Pero sige, mamaya na yung random. Siguro pag-usapan natin yung event. Alam niyo nakakabilib si Vice President Inday Sara. Kasi talagang nung nagsalita siya at sinabi niya na lahat ng mga tao, parang don't worry, something like that, ay magpipicture siya isa-isa. Talagang may isang salita siya na tinapos niya lahat. Ang dami nun tinapos niya lahat, magpa-picture ang lahat na nandoon. Only Inday Sara can do that. The bangag, hindi kaya ni bangag yan. Sabi ni Cecil Dragon, ang galing ng mga organizers, lalo na ang host, very polite and articulate. Exactly. Ang galing-galing ni Palangga. May nanonood ba dito? Kailangan pasensya ka na ba? Ang dami-dami natin nakilala kahapon. So, maayong buntag. Sabi ni Christian J. TV, pwede ba magamit yung walis mo? Sabi ni Joan Pantoja. Oh, by the way, naku, maraming salamat po sa nagbigay ng bulaklak. Ayan, nilagay ko sa vase. Nakareceive po tayo ng 4 flowers. Ayan. O, ayan. O. Ay, teka lang. Pwede ko naman siguro. Teka lang Pwede ko naman tanggalin siguro. Okay. Okay. Here, ito po yung beautiful flowers. Ay, nawawala ako. Teka lang. Tanggalin natin yung Kita niyo yung eksena. Teka lang. Wala naman si Ramy lumabas. Tignan lang natin. Pakita natin to. Kasi sobrang ganda ng mga bulaklak. Thank you so much. Where is that? Okay, virtual. Okay. Ayan, ang ating bulaklak. O, di ba? O, 4 itong bulaklak ko, pero ito ang bonggang-bongga. Na-appreciate ko po talaga. So, yun pa sa unahan at nanghingi tayo ng vase dito. Alright? So, yan. Balik na natin. Balik na natin ang aking alindog. Okay. Okay. Ano ba ang mga eksenang kaganapan? Cute nung bata na nagbigay sa'yo ng native flowers sa'yo kahapon. Oo. Nako, thank you. Mga bata talaga yung nagbigay sa akin. Sobrang thank you very much po. Na-appreciate ko. At
Ito pa mga binigay sa akin. Meron pang sabon, 'di ba? Kailangan ko daw maligo. 'Di ba? Naliligo naman tayo everyday. Ayan, Tilly. Ayan, binigay sa akin soap. At may mga, ano pa ba yung binigay sa akin? Oh, si Palangga, na binigyan ako ng ring, ay, not ring, bracelet. Ito binigay sa akin. Sinuot ko na, from yesterday. Di ba, terno sa ating nails. Di ba, bagay sa aking ring. And also, sorry ha, yan, binigyan ako ng earring. Di ba, sabi niya sa akin, sabi ko, I like your earrings, Palangga. Sabi niya, you like it? Of course, sabi ko, yes. Kaya hinubad niya at binigay niya sa akin. Thank you very much, Palangga. Sana yung host laging yun lang at matino, hindi magulo. Oo nga. Okay. Watching from Davao del Norte. Okay, so ngayon, sabi ko, ano ba yung, siguro na kinarinig yun naman yung mga pinag-usapan doon, yung interview ni Vice President Sara about sa interim release ni PRRD, at syempre yung mga issue na patuloy na nilalabanan natin. Pero gusto kong pasalamatan yung mga palangga natin dito sa Melbourne at yung mga nag-travel pa from iba't ibang mga states, di ba? O nag-travel talaga sila. So thank you po. Alam nyo, nakita ko yung mga kababayan natin, may mga nagpa-follow dun sa akin since 2015 pa, nang alam nila kung saan ako nag-start. So thank you very much. Talagang nakadagdag ng alindog, 'di ba? Nakakadagdag ng alindog. Sabi ni Ma'am Nida, wow, hindi ko akalain na makikita kita sa rally sa Melbourne. Thanks for the photo op. Sabi ni Ma'am Nida, please pakisend niyo po sa akin yung mga pictures natin sa Boljakan para makita ko din. Okay? What else? Okay. Ano sabi? Sabi ni Olivia, ano sabi ni Olivia? Kunyari lang daw ako. Ako daw ay loyalist. Loyalist? Oo naman, loyalist ako ng mga bangag dati. Hindi niyo ba alam yun? Loyalist ako ng mga bangag dati, di ba? Hindi, luma ba yung issue na yan, Palangga? Di ba? Parang hindi naman luma. Parang hindi naman, ay, bago pa yung issue na yan, di ba? Bago ba yan? Yung pala yung tanong ko dapat. Alright. Hindi naman bago yung issue na yan. Okay? Doon po kami kahapon, sabi ni Jed. Jed, how are you? Doon po kami kahapon. After ko magpa-picture sa'yo, nagmamadali na ako umalis kasi 4 hours drive pa pabalik sa place namin. Thanks, Marlica. Thank you so much, Jed. So, yung nagsasabi dito na ako ay nagkukunwari lang na Duterte supporters at ako talaga ay Marcos loyalist. Hindi po yan bagong balita na ako ay Marcos loyalist. Ako po ay talagang die-hard bangag loyalist. Nung panahong yon, open book yan. Alright? So ngayon, ano daw? Yung mga sinabi ni VP, alam nyo, hayaan na lang natin yung mga inggitera. Hayaan na lang natin yung mga makokyoho, yung sabi nyo, mga hindi naliligo, yung mga nget pa na mamatay sa inggit. Diba? I wish I can tell stories na bubula lahat ang kanilang mga bibig, but hindi naman ako katulad nila. So pasasalamatan na lang natin ang ating mga supporters na nagmamahal kay Maharlika. Alam mo, kung mayabang lang ako, baka maglason silang lahat. Anyway, 'di ba? Kaso lang hindi naman tayo ganoon. Simpleng palangga lang tayo at ang na-appreciate ko sa lahat yung ating mga kababayan. Ano yung napansin niyo dun sa ano ni Inday? Nakakatawa talaga to si Inday. Ito si Maharlika, meron kasing vlog to nagulat ako talagang na special mention ako. Hindi ko akalain na alam niya ang mga eksenang kaganapan. Right?
Uy, Vancouver ha? 'Di ba dapat may event tayo diyan? Si Sandra at Charlene hindi lang natuloy dahil may aksidente na nakaraan. Pero dapat diyan ako naunang pumunta. Yes, punta tayo ng Vancouver. Ikutin natin ang mundo. Tayo ay maglakbay. Lalakbay po ako para sa inyo. Not for anything else, pero gusto ko maramdaman ang mga yakap ninyo. Alam mo, yung mga palangga doon, yung mga mother dear natin na umiyak, talagang nakakaano talaga, sabi nga, nakakataba ng puso. Yung umiyak sila kasi, Miss Marlica, napapanood lang kita, then thank you for your sacrifice, kahit na may death threat ka, may ganyan-ganyan ka, you're here, alam nyo, kayo po yung importante sa akin. Hindi yung mga nget pa. Okay? Hi, Yumi! Yumi Santiago, na kasing ganda ko. How are you, dear? Minsan sumama ka nga at ang mga ganyang alindog dapat nagsasama-sama yan. Ano pa? Okay, so may issue na sagutin ko lang tong issue na pinapakalat nila na pumirma ako ng book. Hindi ba kayo natuwa? Pumirma ako ng book. I will tell you yung story ng book na hindi po yun approved ni PRRD. Okay? Okay. Kung nanonood kayo ng live, si Nikki, yung Nikki may bit-bit siyang libro. Natatandaan ko kasi isang libro lang yung pinirmahan ko eh. Kasi pinaspell ko yung pangalan niya, Nikki. Okay? Kaya naalala ko siya. So nakita niyo na sa stage ako, nagtinginan kami nung palangga ko, yung friend ko, na nilabas yung book. Alright? Nilabas yung book, Miss Maharlika, papirma po. Ang bait-bait nung tao, ang bait-bait nung Nikki. I know, she's very sincere. Tapos nag-isip ako. Actually, nag-post ako eh. Sabi ko, pipirmahan ko ba to? Alright. So, okay, sabi ko, sige, pipirmahan ko tong book na to. So, sinulat ko po yung pangalan ni Nikki, Dear Nikki, dinilagyan ko ng heart, tapos Maharlika. I'm not endorsing the book at all. Hiningi yung aking signature. Hindi naman ako bastos na tao na yung palangga, di ba? Na nakapila doon, na nag-aantay sa time mo, tapos, it's the same thing I think yung ginawa ni Pangulong Duterte, no? Na pagmirma, hindi niya bastos. So, yun po yung issue ng book, but again, ulitin ko, yung librong yon ay hindi po yun approved ng Pangulong Duterte. Okay? Yung gusto man bumili noon, wala naman, kalayaan nyo yun. Kalayaan nyo yun kahit hindi approved ni Pangulong Duterte, it's your freedom. Yes, Dels Cabardo, okay. Ako naman, hindi naman ako bastos katulad ng iba, di ba, na mag-inarte ako doon, excuse me, hindi ko pipirmahan kasi nye. No, I don't do that. Kaya kong harapin ang mga demonyo, hinarap ko nga di ba? Si Amy Marcos, tignan mo, nagkita kami doon. Alangan naman, ihampas ko yung libro sa kanila, hindi ganon. Okay? What else? Oo, sabi ni Iligan, ginawang business. Basta malinaw yun, hindi yun libro ni Pangulong Duterte at hindi yun approved. Yun lang naman ang sa akin. So, ang issue natin, dapat talaga, wag yung tigilan kung paano nakapasok si Alpotera dun sa sa Villamor Air Base. Yun ang issue natin. At sino mga nagpopondo sa kanila. Di ba? Sabi ni Inday, ang binanggit ni Inday yung love life ni PRRD. Oh. Sabi ko sa inyo, ang issue natin is not about the love life of PRRD. Ang issue natin kung paano siya binaboy. Okay, na nagpapanggap na siya ang love. Okay? Okay. Okay. Hi, Kathy Binag, dear. How are you? Ayan, nanonood si Kathy. Okay. Mag-live tayo, sis. Oo, ganun talaga. Yes. Inaaway na ba si Kathy? Inaaway nila si Kathy. Hayaan mo na yun, sis. Huwag mo nang patulan yung mga pangit. Okay? Huwag mo nang patulan yung mga, yung mga dugyot.
Okay, basta tayo tuloy-tuloy tayong ilabas ang mga ilabas ang mga double agent, sabi ni Palangga. Alam nyo, kilala nyo ko sa vlog na ito. Ang target ko, mga bangag. Okay? Mga bangag. Yung mga addictos benedictos. Alright? Yung mga nagpapapansin, na gustong sumikat, na nag-react-react lang daw yan sa mga vlog ko, hayaan mo na. Mamatay siya sa inggit. Okay? Mamatay sila sa alindog natin. Alright? Sabi ni Aiza Adorna, Ren, kababayan pala kita. Ang ganda ng event sa OC. Walang toxic. Totoo yun. The best. Nagamo ng demanda yung mga double agents. Duwag naman pagdating sa Quadcom. Okay. I just wanna clear that, yung tungkol sa pera binigay ni Cathy sa kanila. Okay, na sinabi ko pang retainers fee or pambayad sa abogado. Alam ko nag-aabang sila sa alintog ko. Totoo po yun. Okay, na nagbigay si Cathy indirectly para sa kanila. Kasi ang sabi nila, wala silang pera. Di ba? Ang lakas makamayaman-yamanan, ang lakas ng mga bentahan ng mga book, pero walang pera. Pero baka naman sis, ayaw lang talaga gumastos. Kasi ito naman nababasa ko naman yun. May group chat kami. Actually, sabi ko sa inyo, may group chat kami. So gusto ko lang linawin, yung pera, binigay talaga ni Cathy para sa kanila, para sa legal fees. So meaning, yung pera po ay napunta sa abogado. Pero para yun sa kanila, para sana mag-file ng case laban sa kay Barbers, I think. Yun yung totoo. Tapos kasi ang dinadahilan yata ng mga nget pa, parang hindi daw napunta sa kamay nila. Malinaw naman ang sinabi ko, di ba? Binigyan kayo ng pera ni Cathy para sa retainer's fee, para sa abogado. So meaning, ang pera napunta sa abogado. Sinabi ko yun. Oh. Di nila kasi ang mini-mini nila binigay sa kanila isa-isa, so nagpaldo sila ganyan-ganyan. Walang ganon. So ang sabi ko ay pinambayad sa abogado. Pati press con nga si Cathy ang nagbayad. Alam nyo, wag na kayong mag-deny. Ay group chat naman, nakikita ko naman ang mga eksena. Although kusang loob ni Cathy yun, gusto ko lang klaruhin, kusang loob ni Cathy yun dahil kausap ko naman yung tao. Kusang loob na nagbibigay. Para ako may kusa din naman. Pero syempre, ganoon talaga yung mga tao kapag nahuhubaran mo, yung Alpotera, nila, yung access nila. Talaga pagtatanggol nila, di ba? Kung ikaw ba naman ay nakinabang, nakabenta ka na maraming libro, pagtatanggol mo si Alpotera, right? So, maintindihan mo sila. Okay. Then, sabi ni Car, invite nyo sila sa live mo, madam. Oh no, hindi ako nag-invite ng demonyo sa live ko. Excuse me, darling. I don't do that. Hindi ako nag-invite ng mga demonyong bayaran sa live ko. Pag nalaman na nating demonyo, wala silang puwang sa platform natin. May vlog sila. Di mag-vlog sila kung gusto nila. Beware talaga sa mga double agent. Oo, ganun talaga. Anyway, may mga plano, mga nabuong plano kahapon. I think magta-travel pa tayo ng magta-travel. So, abangan ninyo dahil nandiyan ako lagi. Okay, tignan natin to. Okay. Si Cathy hindi sasagot yan. In-advisean ko na yan na huwag sumagot sa mga pangit. Pati, okay. So, yung post ni Cathy na, oo, marami nag sa kanya. Bakit daw hindi nagko-comment si Cathy sa issue? Alam nyo, ang nabasa ko yung sinabi ni Cathy na yung sagot niya, parang wala siyang comment kasi wala siya sa pinangyarihan. Liwanagin natin yan. Alam nyo, ang pagbablog, ang isang vlogger
o isang nagsasalita, hindi mo yan i-expect na magsasalita sa lahat ng issue. Kung ayaw ni Cathy magsalita dahil wala siyang knowledge, bakit inaaway nila? Kung gusto ni Cathy magsalita dahil, gusto niya mag-react, freedom niya yun. Ba't yung pipilitin? Like yung mga issue. Lahat ba ng issue kaya nating talakayin sa mga nangyayari sa social media? I mean sa mga balita? Of course not. Hindi natin pwedeng talakayin yun, lalo na may mga issue na hindi mo alam. Bakit mo tatalakayin ng issue hindi mo alam? At magdudunong-dunungan ka. Diba? So meaning, kapag hindi mo tinatalakay yung issue na yan, hindi mo feel yung issue na yan, or hindi mo alam ang issue na yan, or you just don't like it. Ganon yun. Hindi mo pwede na, bakit hindi ka nagsalita sa mga issue na ganito na ganyan? Taga SMNI pala yung host, Palangga. Thank you. Actually, SMNI,